Kabanata 1506 biglang nanigas ang puso ni Avery, nanginginig ang kanyang mga daliri, at agad niyang hinanap ang account ni Rebecca. Gayunpaman, hindi ito natagpuan. Hinanap niya ang salitang Rebecca sa listahan ng kaibigan nito, ngunit walang nakitang nauugnay na resulta. Isa-isa niyang hinahanap sa friend list nito, sa huli, walang pakinabang. Idinagdag niya si Rebecca, ngunit tinanggal muli. Ito lang ang naging posible. Isinulat ng friend verification na ipinadala ni Rebecca na ang bata sa kanyang tiyan ay kamukha ni Leila. Siguradong out of curiosity si Elliot, kaya pumasa siya sa kanyang friend application. Matapos makita ni Elliot ang mga larawang ipinadala ni Rebecca, muli niya itong binura. Sa pag-iisip nito, gumaan ang pakiramdam ni Avery. Napakawalandiya ni Rebecca, kung hindi niya babanggitin ang pangalan ni Leila sa verification information, hindi sasang-ayon si Elliot sa kanyang friend request. Kung hindi, hindi siya tatanggalin ni Elliot ng ganoon kabilis. Mabilis na kumalma ang mood ni Avery, dahil naglakas loob si Elliot na iabot sa kanya ang telepono. Ito ay nagpapatunay na wala siyang kasalanan sa kanyang puso. Makalipas ang halos kalahating oras, natapos na ang operasyon. Nag-walkout si Elliot mag-isa, nagmamadaling humakbang si Avery at inalalayan siya. Ano ang pakiramdam mo? Masakit ba? Gusto mo bang magpahinga sandali? At pagkatapos ay bumalik? Masarap ang pakiramdam. Kahit na sinabi ni Elliot na ayos lang, medyo malamig ang mukha niya. Ito ay operasyon kung tutuusin, kaya tiyak na hindi ito komportable. Avery, tapos balik tayo. Masarap ang pahinga mo sa mga araw na ito. Elliot, sige. Nang makauwi si Elliot mula sa ospital ay medyo gumaling ang kanyang kutis. Hindi ka ba magpapahinga sa kwarto mo? Nakita siya ni Avery na nakaupo sa sofa sa sala, kaya umupo siya sa tabi niya. Nakatulog ako ng maayos kagabi, at hindi ako inaantok ngayon. Binuksan ni Elliot ang kanyang telepono at sinabing, magsisimula na ang birthday banquet ng anak ko. Ako na ang bahala dito. Masarap ang pahinga mo sa bahay, wala kang kailangang gawin at don't worry about it. Tiningnan ni Avery ang kanyang maputlang mukha at ipinaliwanag, may operasyon ka, huwag gumawa ng mabigat na trabaho, huwag hawakan ang bata sa susunod na 2 araw. Mabigat na gawain ang paghawak ng bata, nagulat si Elliot. Sabi ni Avery, hindi mo ba iniisip na mabigat ang anak natin? Umiling si Elliot, maaaring medyo mabigat na hawakan si Leila, ngunit ayos lang na hawakan si Robert. Well, pansinin mo sarili mo, huwag kang mapagod, ani Avery, nakatingin sa oras. Maaga pa naman para sa tanghalian, kaya plano ni Avery na lumabas at mag-book ng hotel. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa listahan ng bisita, gagawin ko ang listahan sa aking panig, wala ka namang kamag-anak sa tabi mo. Hihingi lang ako ng tulong kay Chad kapag naayos ko na ang listahan at menu. Ipapadala ko ito sa Luke. Si Avery ay nasa mabuting kalooban ngayon. Elliot, okay, asawa, naging mahirap para sa'yo. Avery, anong hirap sa akin? Sana ay nasa mabuting kalusugan ka sa oras ng birthday party ng bata. Elliot, talagang, Avery, sige, lalabas muna ako. Kabanata 1507. Hiniling ni Avery sa driver na magmaneho papunta sa isang 5-star hotel malapit sa Starry River Villa. Mabilis ang takbo ng sasakyan, kung walang traffic jam, mga 10 minuto na lang. Sabi ng driver, boss, nakikita na maganda ang relasyon nyo ni Mr. Foster ngayon, masaya kaming lahat para sa iyo, wala kang pakialam sa sasabihin ng mga tao sa labas. Nakita mo ang balita na naputol ang binti ni Elliot sa akin, tama? Nakangiting tanong ni Avery. Saglit na nag-alinlangan ang driver, pagkatapos ay sumagot, hindi, nakita ko na may asawa si Mr. Foster sa labas. Ang ganitong klaseng bagay, hindi alam ng iba kung ano ang nangyayari, kaya random nilang ikinalat. Avery, well, wala akong pakialam kung paano ito kumakalat sa internet, alam ko kung ano ang tumatakbo sa isip ko. Oo, yun ang ibig kong sabihin, narinig ko na si Mr. Foster ay makakakuha ng mas maraming benepisyo kung mananatili siya sa Younroville. Hindi niya piniling manatili sa labas, ngunit bumalik para kausapin ka. Ang mga bata ay muling nagsama-sama. Boss, masasabi ko sa iyo nang may katiyakan na talagang mahal ka niya. Nang marinig ito ng driver ay namula agad ang mukha ni Avery. Karaniwang hindi masyadong nagsasalita ang driver, malamang dahil alam ni Avery na in love siya kay Elliot at maganda ang mood niya, kaya wala siyang dapat alala. Pagkarating ng sasakyan sa hotel, pumasok si Avery sa hotel at tinanggap siya ng manager ng lobby. Sinabi ng tagapamahala ng lobby, kung mag-book ka pagkatapos ng kalahating buwan, maaari nating i-reserve.
Ang banquet hall dito, depende ito sa bilang ng mga bisita sa iyong panig, ang aming pinakamalaking banquet hall ay kayang tumanggap ng 500 tao sa parehong oras. Umiling si Avery, walang gaanong bisita, hindi hihigit sa 100 tao. Kung ganoon ay ipakita ko sa iyo, piliin mo kung aling hall ang gusto mo, nanguna ang lobby manager. Noong tanghali, nakatanggap ng tawag si Chad mula kay Avery at hiniling siyang pumunta sa hotel para sa hapunan. Agad na nagmaneho si Chad papunta sa hotel at sinabing, hinahanap mo yata ako para sa birthday party ni Robert. Hindi mo alam kung ano ang aasahan, binuhusan siya ni Avery ng isang basong Diyos na nakangiti. Hindi, tinawagan ako ng amo ko at pinaghandaan ako ng listahan ng bisita, responsibilidad mo raw ang birthday banquet ni Robert, sabi ni Chad, at naglabas ng inihandang listahan, tingnan mo itong listahan, susundin ko ang listahan ng iyong piging sa kasal ay nakalista noon, mayroong 88 katao. Ibinaba ni Avery ang juice pot, kinuha ang listahan at tiningnang mabuti. Chad, ang iyong kahusayan ay masyadong mabilis, halos walang problema sa listahang ito. Ang lahat ng ito ay walang kwentang bagay, kung may maitutulong ako, sabihin mo lang sa akin, humigop ng juice si Chad at idinagdag, you are my boss now, ito ay mas mahalaga kaysa kay Mike sa aking puso. Ako, tinawagan ko si Mike ngayon lang at sinabi niyang busy siya, kaya hindi siya pumunta para kumain, inilagay ni Avery ang listahan ng bisita sa kanyang bag at ipinaliwanag, ang tanghalian natin ngayon ay isang pansubok na ulam para sa isang birthday party, tapos na si Avery maya-maya ay pumasok ang waiter dala ang mga pinggan. Mayroong 12 na pagkain sa kabuuan, 2 tao ang kumakain, halatang hindi makatapos. Iminungkahi ni Chad, bakit hindi ko tawagan si Kuya Ben para sumama at kumain, o kung hindi ako makatapos. Kumain, iimpake ko ito at ibabalik ko kay Mike para kumain mamaya. Pagkatapos ay maaari mo itong ipack at ibalik mamaya, ipinaliwanag ni Avery ang dahilan kung bakit hindi niya. Tinawagan si Ben Schaffer, medyo banayad ang ugali ni Brother Schaffer kay Gwen, kung tatawagin ko siya para sa hapunan, tatanungin ko siya, bakit ang subtle, hindi ito sinabi sa akin ni Kuya Ben, itinulak ni Chad ang salamin sa tungki ng ilong at nagtanong. Nang chismis, nagpadala siya ng mensahe kay Gwen ng gabing-gabi, dahil sa jet lag, nag-message siya kay Gwen ng gabing-gabi, at nagkataong araw na yon, nagulat si Chad, kapatid kong Ben, napakahirap bang habulin ang mga babae? Ha, bakit mo naman nasabi, medyo nakakatawa ako, hindi napigilan ni Avery na matawa, bukod sa pagpapadala ng mga mensahe kay Gwen ng gabing-gabi, hinaras din niya ang ahente ni Gwen, at hiniling sa ahente na huwag i-customize ang masyadong mahigpit na pagsasanay para kay Gwen. Diyos ko, itinuring ni Kuya Ben si Gwen bilang sarili niyang kapatid. Pagsusuri ni Avery, pero sa totoo lang, kapag lumaki ang maraming magkakapatid, hindi sila makikialam sa buhay ng isa't isa tulad nito, sa tingin ko, baka gusto ni Kuya Ben na ituloy si Gwen. Di ba dati silang dalawa, buntis pa rin ba si Gwen sa anak ni Kuya Ben? Kung alam ko lang ito ng mas maaga, hindi. Dapat naayawan ni Kuya Ben si Gwen, oo, sobrang sakit. Nahihiya din ako, hindi ko alam kung sino ang tutulungan ko, napabuntong hininga si Avery. Kabanata 1508 sabi ni Chad, huwag kang tumulong sa sinuman, hayaan silang dalawa na maghagis, magkasama sina Gwen at Hayden at wala kang dapat ikabahala sa kanyang paghihirap. Malapit nang babalik si Hayden kay Ari Adele, mag-isa lang si Gwen doon, medyo nag-aalala pa rin ako sa kanya. Sagot ni Avery, sabi ni Chad, di ba sabi mo ang model company ay mina-manage ng agent ni Gwen, siguradong aalagaan siya ng kanyang ahente. Avery, sige, medyo magkaiba ang pagkakakilanlan ni na Gwen at Ben, kaya bahala na si Gwen na magdesisyon. Pinutol ni Avery ang isang piraso ng 3 clip, kinagat, ito ay malambot, malutong, matamis, ang laman sa loob ay tila hipon, nakatikim si Chad ng isang piraso, parang pinaghalong hipon at baboy. Avery, well, maghihintay ako sandali, ibalik mo ang isa para makakain na si Layla. Gusto ni Layla na kumain ito, alam ni Chad na trial dish ito, kaya tinikman niya ang bawat ulam. Bagaman ang lasa ay hindi kasing ganda ng chef na inimbitahan mo sa iyong kasal dati, ito ay lubos na kasiya. Siya, nagbigay ng kaukulang pagsusuri si Chad, Avery, kung sasabihin mo ito kay Elliot, tiyak na mag-iimbita siya ng isa pang chef upang mamuno. Ngumisi si Chad, hindi ko sasabihin sa kanya, I don't have to worry about it, it's settled like this, bumaba ka na. Maalagan mo siya sa bahay ng may kapayapaan ng isip.
Maaari nating anyayahan ng chef na gumawa ng ilang mga pagkain at ilagay ito sa buffet area, sa ganitong paraan ng bawat isa ay makakapili ng kanilang sariling paraan ng pagkain, mungkahi ni Avery. Chad, tsaka, mamaya ko na lang tatawagin ang dating chef. Avery, okay, pagkatapos mong makipag-ayos sa gastos, ibigay ang bayarin kay. Ibibigay ko na lang kay Kuya Ben ang bill, hindi ka papayagan ng boss ko na magbayad, pinutol siya ni Chad. Kapag naiprint na ang imbitasyon, magpapadala ako ng isang tao para ipadala ito sa koreo, tungkol naman sa cake, depende kung anong brand ang gusto mong i-order, pwede kitang samahan na kunin ito mamaya, ayos na sabi ni Chad. Chad, ang kakayahan mong gawin ang mga bagay ay talagang malakas. Hindi 1,000 kasing ganda ng boss ko, mahinhin na sinabi ni Chad kung hindi nabali ng amo ko ang kanyang paa, kaya niyang mag-isa ang lahat at ako na lang ang bahala sa kanya, mabuti yan. He wanted to do it himself, I let him rest well, dahil pumunta siya sa ospital ngayon, inihinto kaagad ni Avery ang sasakyan pagkasabi nito, nagpunta siya sa ospital ngayon, hindi ba oras na para sa re-examination, tumingin sa kanya si Chad at nagpatuloy, may problema ba sa amo ko, kung hindi, bakit kanya pinamahalaan sa birthday party na ito? Sunod-sunod na tanong ni Chad at biglang nawala ang iniisip ni Avery na magdahilan. Si Chad ang katabi ni Elliot, hindi man kasing husay ni Elliot ang IQ niya, siguradong mas mataas siya sa ordinaryong tao. Nagpunta siya sa ospital para sa isang minor operation ngayon, nag-aalangan na sabi ni Avery. Chad, anong uri ng minor surgery? Liga sayon, napabuntong hininga si Chad, hindi naman nagmamadali ang operasyong ito, bakit kailangan mo pang gawin? Ngayon, hindi pa siya gumagaling sa kanyang malubhang karamdaman at mahina pa rin. Kinuha ni Avery ang juice cup at uminom ng juice saka sinabing, nagmamadali siya, sa tingin niya ay halos katulad. Siya ng isang normal na tao, alam mo, mahilig siyang magpakitang gilas. Oo, pero minor operation ba talaga ang ligation? Curious na tanong ni Chad. Saglit na nag-isip si Avery, ayan, huwag mo akong intindihin, hindi ko siya hiniling na gawin itong operasyon. Hindi ako nagkamali, saglit na natigilan si Chad, hindi ko alam kung paano ko siya purihin dahil sa kanyang makabagbag damdaming espiritu ng pagsasakripisyo para sa pag-ibig, oras na para purihin ka. Avery, purihin mo siya, huwag mo akong purihin. Oh, busog na ako, 2 kagat ang kinakain ni Chad sa bawat ulam, at hindi man lang niya nakakain ang pangunahing pagkain, busog na rin ako, ibinaba ni Avery ang chopsticks at sinulyapan ang mga pinggan sa mesa na halos hindi gumagalaw, hihilingin ko sa waiter na mag-impake. Umupo ka, gagawin ko ang ganitong uri ng walang kabuluhang bagay. Kabanata 1509 pagkalabas ng hotel, binalak ni Chad na samahan si Avery na pumili ng cake. Dahil dito, pagkalabas ni Avery ng hotel ay isang pamilyar na mukha ang kanyang nakasalubong. Hindi inaasahan ni Wanda na makikilala niya si Avery dito. Nandito siya para makipagkita sa 2 kliyente, she didn't want to come here kasi medyo malayo sa company niya, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, narito pa rin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasagasaan ni Wanda si Avery. Avery, wala ka ba sa bahay kasama si Elliot? Sabi ni Wanda, nakatingin kay Chad, nandito ka ba para sa Sterling Grupo sa Tate Industries, kahit ano pa yan, this matter is none of your business, malamig na sabi ni Avery. Panunukso ni Wanda, gusto talaga kitang makausap, wala ka bang balak gamitin ang Tate Industries mo para hiwalayan ako, hindi mo ako sinira, ngunit ibinenta mo ang kumpanya kay Elliot, paano natin laruin ang ating laro? Hiniling mo na makipag-away ako kay Elliot, hindi ako tanga, sa paningin ko, nawala ka ng tuluyan. Sa pagharap sa provocation ni Wanda, namula ang mukha ni Avery. Tinapagtapik ni Chad ang braso niya, pinaalalahanan siya na huwag magkaroon ng kaalaman tulad ni Wanda. Ikaw man o amo ko, basta makatikim siya ng kasamaan, pareho lang, sagot ni Avery. Ngumisi si Wanda, Chad, akala mo ako ang hangin, ako naman ang boss ng Wonder Technologies tapos sobrang hinahamak mo ba ako? I'm honestly running a business in Ariadel, I don't believe your boss can what about me? Sabi ni Chad, kung ganoon, mas mabuting magpakatotoo ka, kung hindi, hindi ka pakakawalan ng amo ko. Matagal na sana kayong gustong harapin ng amo ko, kung hindi dahil sa mga twist at turns sa relasyon nila ni Avery, sa tingin mo kaya mo bang tumayo dito at ipakita ang iyong kapangyarihan? Haha, kung gayon mas mabuting pagpalain mo ang iyong amo na wala ng gulo sa hinaharap, pagkasabi nito ni
Wanda ay pumasok na sila ng kanyang assistant sa hotel. Tumingin si Chad kay Avery at sinabing, "Let's go, kung galit ka sa kanya, mahuhuli ka sa bitag niya, pinakaayaw niya sa iyo at sa amo ko, huwag mong tingnan ang nakangiting mukha niya, siguro kung gaano siya kitikot," ani Avery, "sa tuwing nakikita ko siya, nahihirapan akong maging kalmado, ang aking ina ay maaaring mamuhay nang payapa, Chad, huwag mo nang isipin yon, kung buhay si auntie, mas gugustuhin kong umasa ka." Avery, sige, pagkatapos ng kalahating buwan, sa airport. Dumating sina Avery at Mike sa airport para sunduin sina Hayden at Gwen. Ngayon ang karawan ni Robert, binalak ni Avery na pumunta sa Bridgedale para sunduin si Hayden isang linggo na. Ang nakalipas, pero ayaw ni Hayden na sunduin siya nito, at naging abala si Hayden sa kanyang pag-aaral kamakailan, kaya hanggang ngayon ay hindi na siya bumalik. Hindi lang si Hayden ang naging busy, pati si Gwen ay sobrang busy din. Soon, sasabak si Gwen sa isang model competition, kung magiging maayos ito, gagawin niya ang kanyang debut sa pamamagitan ng kompetisyong ito. Sa nakalipas na 2 linggo, natakot ang kanyang manager na maimpluwensyahan siya ni Ben Schaffer, kaya inalis niya ang kanyang mobile phone at hinayaan siyang mag-concentrate sa pagsasanay. Matapos matanggap ni Avery ang mga ito sa airport, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, tumangkad si Hayden, pamayat si Gwen, at pamayat ng husto. "Gwen, ayos lang, nabawasan ako ng halos 10 pounds." "Avery, hindi ba ito kakayanin ng iyong katawan?" "Gwen, hindi ko kinaya noong una, ngayon ay sanay na akong magutom, oo nga pala, pupuntahan ko ba si Elliot?" Ngayon, biglang kinabahan si Gwen, mula sa airport, dumiretso sila sa ballroom ng hotel. Tumango si Avery, "Oo, gusto niya noon na sunduin ka ng magkasama, pero hinayaan ko siyang manatili sa hotel." Kabanata 15:10. Huminga ng malalim si Gwen, saka inabot at kinamot ang medyo magulo niyang buhok, "Medyo masama bang maging ganito ako, Avery, kinakabahan ka ba dahil gusto mo siyang makita?" "Konti, kung tutuusin, kapatid ko siya, at ito ang unang beses na nagkita kami," Gwen said from her heart, "gusto kung magkaroon ng magandang impression sa kanya, syempre, hindi ko siya sinusubukang pasayahin siya, dahil gusto kita at ang iyong mga anak, okay ka na ngayon, kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Hayden." Nakangiting pinapasok sila ni Avery. Sa sasakyan, pagkaupo sa kotse, tinanong kaagad ni Gwen si Hayden, "Hayden, sa tingin mo, kumusta na ako ngayon?" "Maganda, gusto mo bang bumalik ako at hugasan ang aking buhok?" Si Hayden ay mekanikal na ibinaling ang kanyang ulo sa bintana ng kotse. Sa mga mata niya, ang kanyang ina at kapatid lang ang pinakamaganda, lahat ng ibang babae ay pareho. "Gwen, pwede ka munang bumalik kung gusto mo." Nakita ni Avery na hindi siya mapalagay, kaya sinabi niya, "Ibabalik muna namin kayo, pero kailangan mong pumuntang mag-isa sa hotel mamaya." "Sige, Avery, napakabait mo sa akin." Niyakap siya ni Gwen na may layaw ng ngiti. Sabi ni Avery, "Huwag kang masyadong magalang sa akin, medyo hindi matitirhan ang bahay ko, kaya pumunta ka sa bahay ng kapatid mo, doon din nakatira sina Shay at Adrian." "Pwede ba talaga akong tumira sa bahay ng kapatid ko?" Kinusat ni Gwen ang kanyang